Hi guys, so nagbabalik. I'm here to just exhibit yung aking kalokohan. Ano yon? Oh shoot. Ang aking bagong kalokohan, ang aking watch. So I have a lot of watches na long history, pero these are the medyo mga fashion watches na along the way I've learned na we are being overcharged by this manufacturer nito mga branded watch, no? Although, so let me show you this one. Ito hindi naman to overpriced. This is the Timex Expedition. So, tagal na sa akin to. Haba ng history. The history of this is, hinanap ko pa siya sa lahat ng Timex branches noon. Dahil sablay yung mga nakikita ko. Yung craftsmanship. Yung the hands are not accurately pointing sa mga markers niya. Until I found one that is a very, not that perfect, no, pero yun na, wala na. I have now no choice. But yet, damn, it spent 9 months sa warranty. 6 months and 3 months dahil nagka-problema sa motor. But still, I love this watch, no. Single clasp. I still love this watch. Okay. Second, this is around mga 2010 2010, 2008 or 2010 ko nabili. Then next, eto magkamodelo sila. This cost me around 10,000 pa noon. 12,000 ang kanyang SRP, less 20. Ito less 50, 12,000. So mga 6,000 na lang to, about mga sorry, mga 3 years ago, 3 to 4 years ago. And dahil lumang modelo, ayan, nasira ang kanyang braided strap, no? So, kailangan pa ipaayos. Still, so pareho sila, although they're not, pag ginamit mo yung function, which is hindi ko na rin masyadong tinatandaan, is pareho na resulta. So, medyo nakakalokong nakaka-ewan, no? Then next, these are mga simple ones. This one is Guess. Those are Timexes, no? Guess. Ito matibay eh. So, although, magana pa rin. The buttons are still working, oh. Yeah, so Guess, pwede na. Around 6,000 to noon, pero matagal na rin to. These watches are more than 10 years, no? I assume. So Guess is okay. Okay. Etong Police, ito talaga yung mga fashion watch na talaga to na ano lang. Diesel, diesel. Sira yung crown niya dahil ina-adjust ko ang bagal-bagal. I don't know, hindi yata nahihila tong isang to. Dual time siya. So, dual time, bought this mga almost $300 sa duty free. Magta 10 years na rin, mga 2012. So, bracelet bago na. Mga sa Asprey or something, iWatch or what. I love this watch din, pero 2015 to 2016. Okay sana, pero still, no, diesel. Fashion watch lang yan. So, sabi nila overpriced. Then, another fashion watch. Police. Ito, may problema to. Yung timer hand yan sa second. Not functioning. I don't know kung nagpa-function din to. Mas sikip na yung button nila eh. So, dual time din siya. I think 2 batteries din to. Yung 2 batteries yung isang diesel, this one. So, fashion watch. Around 12,000 ko rin nabili to. Then, after a year, nakita ko sa MOA, a year or 2, 6,000 na lang siya. Ay, nako. Anyway, maganda sana pero fashion watch eh. So, to be able to repair tong nasirang push na to, yung loob niya masira, cost me around 1,200 daw. Pero hindi ko na pina-repair, hindi ko naman ginagamit eh. So, that's it. Diba? Good luck, goodbye, whatever. Then this one, uwi ng utol ko, Armani Exchange. I don't know how much this is, galing US to. Cute.
not really, don't really wear this much, no? So, gumagana ba yan? Gumagana pa. Gumagana pa yung timer niya. Reset. Sorry. Nag-reset ba? Nag-reset sa ilalim. Nasa ilalim ang reset niya. So, working. Okay, so medyo may quality ang AX. Mura lang ang AX sa SM. Around, dati mga 2,000 lang yan eh. Then, ito may brand ng konti. Timberland. Around 10 to 15,000 to. $300 na lang mga 280 something. So, I think all is functioning naman sa kanya. I don't know yung mga kanyang mga functions. Hindi ko siya inaaral. Although makikita ko naman siya sa internet. I love this watch. Dual bracelet to. Meron siyang rubberized yung sports, no? So, I love it. So, this is murang Timberland eh. It's quality naman. Mas, in terms of Timex or Timberland, I would choose Timberland for quality. Pero, bagay. Sa design niya yun, right now, wala na rin maganda sa Timex. Then, come December 2024, my wife bought me this one. Sorry, I'm medyo nuubo. This one is the Seiko Alpinist Whiskered Pita. So, Philippine edition, limited. Around, ilang pieces ba to? Kalimutan ko na kung pang ilan to eh. Basta 1,168 lang ata ang ginawa. Cost us around 54K. So, Alpinist to. Ito yung sikat na Alpinist ng Seiko, no? So, they're milking it. Marami sila yung nilalabas na what do you call this? Mga style na may iba-ibang kulay. Recently, nung makalawa, pumunta ako at Tokyo, 51,000, 54,000, less 15% yung mga hindi siya limited eh. Basta mga ibang edition na nila bago na. SPB, hindi ko na matanda ko ano. So, this knob, niikot niya yung nasa loob. Okay. So, nakikita nyo. Ganda siya. Yeah. Sapphire. So, dito nagsimula ang aking stupid craze sa watch. Nabuhay na naman ang gusto ko. Mahilig talaga ako sa mga big faces na ganyan. Tsaka maraming arte, maraming maliliit na dial. Mga sub-dial. Then next, ang nabili ko, parang sumunod na pinili ko is this come December 18. Oh, no, this one. Nabili ko naman to sa Landmark. 22,000, mga around 18 ko nakuha. SRP 22. Mahalang relo dito sa atin. So, this is Eco Drive. Ganda rin niya. Gusto ko to. Pero mas marami nagandahan doon sa Alpinist. So, sila yung second noong 2024. December. This is December. Around 18 yata. Then after that, stupidly, I bought this one naman. December 31. Oh my God. Sa Citizen sa Marquis, sa Pampanga. ProMaster. The crazy thing is, this is SRP set 43. Binigyan akong 15%, naging 36 something. Damn. Still ang ganda niya. Yeah, right. And before I forget, ito pala ang una kong Eco Drive. Cost me around 8,000. SRP niya mga 10,000 plus to nun eh. Mga 2016 ko yata nabili ito, 17. So, umaandar pa rin siya. Yung nakagandahan na Eco Drive, still working, basta lagi mo lang siya ilagay sa ilaw. Although this one, natulog nung minsan eh. Natagalan na ata doon sa lilim eh, sa bahay. Still kaya ko siya nagustuhan. This is, yung kulay niya, ang ganda eh. Ito, mura, pero, di ba? Ganda ng dating. Ito, di ganun kamura. Di rin ganun kamahal sa mga talaga super rich collector. Still, ProMaster. Feature-wise, more on looks ako eh. May magaganda yung feature, radio controlled, pero I really don't remember yan kung gagamitin ko lang tsaka ko intindihin, no? Then this one, Casio, yun nga, 18,000 ko nabili sa SM. Consumerismo, G-Shock. Carbon daw to.
inspired sa parang race car, yung wind flow. Wind flow ang tawag dito. So maganda siya, tough solar. Yun na yung mga almost binibili ko talaga, tough solar eh. Yung Alpinist is automatic. Which is, yung dati yung gusto namin, yun yung sinabi ko sa asawa ko, we buy automatic na kasi yung the battery lang yan. Oh, wala yung isang relo kong malaki. Ito, nakalimutan ko pakita sa inyo, to lintik na to. Diesel siya, 4 dials, 4 batteries. So, isipin mo, nung nakakailang libo na ako every time pag pinapalitan ko lahat, kung 250, that is 1,000 per palit. Kailang palit na ako nito? Wala nga yan. So, makakainis. No? Diesel pa siya, hindi pa siya yung mga Rolex or whatever na mga mamahaling quartz. So ito, gusto ko rin to, nabigla rin ako nabili rito kaya minsan. Ang isang tip ko sa inyo, makita nyo ang watch. First time na nakita nyo, na in love kayo, go home. Hindi naman mawawala yan at may makikita ka niyan. No? So, huwag nyo agad bilhin. Huwag kayong impulsive. Ito, impulse buy pero hindi naman ako nagsisi. Ang ganda niya. Hindi siya G-Shock edifice. No? So, okay naman siya. After this, ang sumunod kong binili ay Diyos ko po. Kalimutan ko na kung ano mga sumunod kong binili. Anyway, not by na lang tayo. So, ito, July ko yata binili to. Hindi, May. Basta, anyway. Then, dumating to, sunod-sunod, itong tatlo pinabili ko sa US. Mas mura talaga sa US. Ito, 36,000 sa US. ProMaster din siya, radio control. Skyhawk pa siya. Sa atin, 44,000 to yata eh. 40 something to. So, pumatak to ng mga 35. So, pinabili ko kagad. This one, ito mga mura to. Around $200 lang to mga to eh. Wala pa. Around 8,000 to 9,000 pesos lang tong dalawa na to. Each. No? So, puro mga Eco Drive. Just like I said, puro Eco Drive ang aking binibili as much as possible. Then, history na lang tayo, no? Hindi na tayo chronological na pagkakabili. Pero this is in the span of 1 year lang to. So, I bought this for 12,000 pesos dyan sa may yung outlet store sa may Total sa Laguna. Yung northbound. Yung G-Shock to, nakita ko siya. Wow. But this Rangeman pala is bago ko nabili yan, Rangeman 2023 ata ito eh, 2019, I don't know. Nabili ko muna to, Rangeman din. So, ito ang aking everyday watch na talaga hindi ko inuhubad halos. Para ipahinga lang yung wrist kasi masakit sa wrist tong goma nila na to eh. Masasakit din sa wrist tong G-Shock eh. Then this one fits me right. No? This is 22,000 sa G-Shock. Sa Watch Republic sa Green Hills. Yung bagong mall doon. So, ito maganda to. May smartwatch to eh. Ayan, may heart rate, oxygen level, compass, cardio status, life log. Then, tong may app to. No? So, Bluetooth to. Pati yung isa kanina, yung wind flow na edifice. So, I love this watch. Tapos, ayun yung heart rate monitor ko sa taas. Heart rate nga ba yun? Footstep pala. Ito pala yung heart rate niya, may number. Diba? So, kaya ako double risk ako magrelo. I started wearing 2 watches dahil ito, I don't remove this talaga. Kahit tulog. Especially pag tulog, naka-monitor siya sa akin. So, then nakita ko to Rangeman na to. Ito, pag itong sinuot ko, wala, hubad tong isa. Dahil mukha na akong tanga masyado, no? Parehong G-Shock suit ko. No? So, hubad siya. 12,500. Nasa doon lang naglalaro ito. So, 50% to. Then, inistalo yung taga at Tokyo sa akin dito. This is 25,000 less 10 to 15 lang sa at Tokyo. So, papatak mga 19. Pero nakita ko to sa NLEX, yung G-Shock sa may NLEX, yung sa may after Valenzuela ba yun? Southbound. Una, nakita ko to 25k yung retail. Then, bumagsak ng less 10 ata, 22. Then, naging 19k. Tapos yung dito sa kay at Tokyo, sabi ko babalikan ko na lang to pagka hindi ko nakuha yung sa at Tokyo at 19.
Sa kanila kasi mga 22 pa rin. Then, nakita ko to sa Facebook. 12,900. Meron pa sila sa Sale Hunter 2014 sa Facebook. Ilang relo na nabili ko doon? 3. Tatlong relo. This one is, doon ko rin nabili. 20,500. This is the tortoise na yung Willard olive green. SRPG 83 ba? Ayan. So, sapphire na rin siya. Binili ko lang to. Kahapon lang nakuha to eh. Nung makalawa. Tama, kahapon. Ngayon ko lang sinuot to. So, kahapon lang nakuha to. Nakita ko sa 25 to. May discount. 25 to eh. 27 SRP. Mahal dito sa atin talaga. Kainis. Eto, nung makalawa ko binili, December 1. This one's December 2. Assuming December 3 ngayon. Nakita ko to sa Okada, 31,900 less 15. Pumatak na 27. So, 27 ko rin nakuha to. 27,155. Pero sa Glorieta na at Tokyo. Nakita ko siya sa at Tokyo Okada. Ang ganda. Babalikan ko sana siya ron. Kala ko wala rito sa mga at Tokyo sa labas. So, ito yung baby tuna. Damn, ang ganda nito. Meron tong blue, 20,900 din yata kay Sale Hunter. Hindi ako paid ni Sale Hunter. Doon lang ako bumili. Yung blue niya maganda rin. Gusto ko sanang kunin kaso ayoko nung dalawang style na magkaiba lang ng kulay eh. Ganda ito. Damn. Tapos maganda yung rubber niya compared sa mga G-Shock to. Matigas to sa kamay eh. Hard yung kanilang mga ginagamit na bracelet eh. Ito ang lambot. Wow. Sarap sa kamay. Ito gandang-ganda ako pero hindi ko siya naisusot. Bihirang-bihira. Kaya minsan sa bahay pag uwi ko, tsaka ko isusuot lang. So yun ang problema sa maraming relo. Then natuwa lang ako dito. This one is around 3,000 lang to eh. Hindi naman siya G-Shock no. 3,000. Ito yung mga cheap G-Shocks, cheap Casios na nakuha ko. Yung AE something. AE something. Ano ba to? AE 22 something? AE 1200 WH. Silang tatlo. Silang dalawa. Kasi tatlo. Kaya silang tatlo kasi meron pa ako isa. This is 2,500 kay Sale Hunter din. Ang ganda ng dating nito. Tinanong ko sa asawa ko ni isang gabi, ano itsura to? Ordinaryo. Wow. Damn, classy to oh. Classy but cheap. Sabi ko nga, classy but cheap. Post ko sa Facebook ko. May class siya. Ang ganda eh. Gandang-ganda rin ako rito. Okay. Hindi pala ito WH. This is AE. Pala itong dalawa. AE 1200. This is WH pala. Okay. So this is the Royal. Ito ang Royal. Which is the Royal ba? Kalimutan ko ano. Ito yata ang Royal. So, ayan. Casio. Then, natuwa ako. Dahil naghanap ako ng kudrado maganda. I bought this fossil. 10,000 yata itong fossil na to. Naghanap ko ng sorry. Minsan lang ako magkaroon ng kudrado. Maganda yung kudrado eh. Meron pa ako isang kudrado mali. Pambabae pala yan. So, ito fossil. Maganda na ako dito pero hindi ko siya naisusot. Ito ang isa pang battery na huli kong binili this year lang. Parang October ko lang binili to. Ito nauna sa kanya. Dito G-Shock Casio eh. Diffuse din yata ito. Lintek yan. This is parang 10,000 plus din to. Parang 14,000 to. Sa SM naman to. Sa BF. So, department store. Ayan. Ganda ng design pero hindi ko rin naisusuot. Tough. Solar din to. So, makatay ko sa relo kung mapapansin nyo. It's yung mga sub-dial marami. Lagi. Parang non-negotiable na sub-dial sa akin pagka medyo ganyan na sports watch. Another Eco Drive ProMaster. Around 36 ata ito. Nakuha ko ng 31. Ito parang October o September ko binili. September. Magbe-birthday ako. September 6 yata binili na asawa ko actually. Siya nagbayad nito. Sinisingil na ako. Nagagalit na sa akin. Anyway, yan. ProMaster. Parang titanium gunmetal eh. Wala, nagandahan ako eh. Yun yung impulse buy. Pero hindi naman nakakapagsisi. Although, dumadami. Sobrang dami ng gamit. Nakakainis lang din minsan na
Damn. Span of 1 year, naka almost 20 watches ako. O hindi lang, 20 mahigit na watch ata. Mag-isang taon, bukas. Isang taon. Nung simula nung binili ko yung Alpinist December 4, ngayon December 3, 1 year na. Wala na warranty to. No, so next na binili ko sa SM Clark, 17,000, 20,000 yata ito. So nakuha ko ng 17 o 22. This is the root beer, Seiko 5. So nakuha ko siya na around 17,000. Tuntua ako, sabi ko kasi 22 to nakasale, naging 19 lang kay Landmark eh. Sabi ko 7, ang mahal eh. Nang nabili ko to after a month or two lang. Kay Sale Hunter ko una nakita. 12,900 yata o 500. Damn, meron pa sa kanya. Ang ganda sa kanya kasi sabi ni Teddy ano ba siya? Baldassar yata. Yung sa YouTube. Watch ano siya eh. Bebenta siya ng watch and nagre-review. Maganda daw to. So yun yung minsan parang, gusto ko rin naman yung style niya, no? Hindi naman tayo na-influensyahan lang nung, don't be influenced by sinasabi ng mga nagre-review and everything. Still, dapat taste mo, gusto mo. Diba? So, ikaw ang magsusot, ikaw ang bibili, ikaw ang gagastos. Hindi naman bibigay sa'yo. Kung binigay sa'yo, hindi mo taste, okay lang, thank you. Do whatever you want after. Diba? Iyon na yun eh. Pero wag mo naman pasamayin yung loob na nagbigay. So, sa kanila, 12,000 na to. So, 5,000. Lugi na naman ako. Anyway. So, ayan. Mabigat naman siya, although yung bracelet niya feels cheap. Meron siyang double lock. Pero still feels cheap naman siya. Pero yung dito, solid ang dating niya sa akin. Umiikot, one way. Okay. Maganda yung clicking niya, hindi siya makalog. So, if you like this one, yun. Ang mura, tip ko sa inyo doon sa Sale Hunter. May isa pa siyang kulay, yung aqua blue. Then, I bought this one. Skyhawk din siya. Parang siguro ka-model siya to, ka-year model siya or whatever. Di parehong modelo but ewan ko sino nauna sa kanila. This one retails ng around 54. Then nagbigay ng less than kay SM Makati sa department store si Citizen. Pumatak siya ng 44. Ang nakakainis, after nabili ko to ng katapusan ng August yata. Come November o come October, nag-sale na naman ng lokong SM. Less than again. So, dali ko ng 4,000, di ba? Although, hindi naman natin masasabi. Someone might have bought this after me. Pero binalikan ko pa to sa SM. Dahil kinabukasan pa yung less than nila. So, sayang yung another 4,000. But still, I'm happy with this one. Although, di ba? Ganun talaga ang pag nabisyuhan mo. Isa nakakaloko. So, ito hindi naman impulse buy ito. Ilang buwan ko na nakikita to. Kaya lang namamahalan ako 54K. Diba? Isa palang sorry sa akin dito. Nalaglag siya nung nagpapalit, nung naglilit ng bracelet sa Landmark. Kaya nagkaroon siya ng dingbote. Likod na likod. Ayan, oh. Damn. Tumama doon sa bangko niyang bakal sa roller. Nabitawan niya kasi nakalasto. Hindi siya sanay doon sa bracelet. Libre nga ang pagpalit. Na-disgrasya naman sa likod. Pero at least yung likod, not the harap, no? Okay. Next in line, last 3. So, bear with me. So, ang pinakasikat sa Seiko, ang Panda. Bukod sa Alpinist. No, Panda ang isa sa pinakasikat. White Panda to eh. Ginaya nila sa Rolex. So, I bought this sa One Ayala Watch Republic. May less din to. 10% yata o 15 o 20 whatever. Basta pumatak siya ng 30,000 o 32,000. Damn, kay Sale Hunter 28,500 lang to. Okay? Ang ganda ng mga tip na binibigay sa inyo, makakatipid kayo. Pero ang warranty niya hindi kasing haba ng Seiko. Although ito, 1 year lang to eh. Ito, 3 years warranty. No, this one. 3 years warranty na kasi sa Seiko. So ito, 3 years to. Pero kay Sale Hunter, around 6 months. So 3 months lang ata ang kanyang warranty. So dito, kailan ko lang binili to. After 4 months ata, nakita ko si Sale Hunter o 3 months. No? So yun, 30,000. Quank.
Ito, meron din kay Sale Hunter ito, 28,500 din. Bili ko rito around 31,000. At Tokyo. At Tokyo to. Ang ganda sana nito eh. Alam niyo yung problema, ako may dala akong flashlight na puti. Yung daylight style na puti. Kasi makikita niyo yung tunay na kulay ng relo. Okay? So, yun ang tip sa inyo. Kung kayo mahilig mabili ng relo, magdala kayo ng ilaw na puti. Flashlight. Because yung warm white or yung isang klase yung parang yellowish nila, hindi warm white yun eh, mas light, mas dilaw ng light na dilaw. Ang ganda nito masyado sa at Tokyo. Ang ganda niya. Maganda pa rin naman siya sa personal, pero iba yung dating pagka naka-yellow light ka. So pag uwi sa bahay, oh, ganito pala kulay nito, hindi kasing vibrant or something eh nung nasa at Tokyo. Pero maganda pa rin naman. So I suggest, so after this, nagdala na ako ng flashlight lagi, yung daylight. Okay. And last one, ito, si Pogue. Hindi siya yung original Pogue, inspired lang siya. Si Pogue yata yung sa astronaut sa Apollo something, Apollo 13 or what, na astronaut. 28,500 din yata ito kay Sale Hunter. Pucha, ito, kuha ko rin dito sa around 30, 31 din eh. Although may mga discount around 36 yata ito, 35, 36. So, pareho-pareho lang naman siya, kaya sabi ko nga, ayoko na nung... Teka. I don't know kung 41 to eh. Ito 41 eh. This one's 39. Yung dial niya. Ito parang... search na lang sa internet. Pero parang 41 to dahil bago to. So 39 maliit. Cute to sa kamay. Believe me. Magaganda sila. This one I like. This one I like. This one's the best. Pero still, nasa taste niya yan eh. Diba? So in the span of 1 year, pucha, I bought 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 watches. In 1 year. Bali pala 2 watches a month pala nangyari sa akin. Damn, kaya ayoko na. Although mura lang yung iba, 1,000 plus, 2,000 plus. So, wag kayong gagaya sa style ko. Pumili lang kayo ng ilan. 1, 2, or 3. Sabi nga nila, ang payo ng mga expert, isang dress watch. Dress watch means yung mga parang in leather, di ba? Then medyo, nasaan na yung si Alpinist. Wala si Alpinist. Nag-iisa ko rito, yan. Dress watch. Pero sabi na 200 meters, so pwede mo i-dive to. 200 meters to, tsaka screw down to eh. So pwede mong ipang swimming. Although, sino pa? So swimming ba yung leather? Diba? So this is a dress watch talaga. Medyo formal. Although mas formal yung wala masyadong flash sa loob, yung masyadong decoration. Diba? Yung parang malinis lang na ganyan. No? Then, buy a sport watch. Siguro sports watch, ganyan. Sports watch. Daily beater. Mga daily beater nila kasi is mga pangmumurahin eh. Ganyan. So, siguro 4 na relo. Daily beater yan. Mga magasgas, mga 2,000, 3,000, magasgas. Diba? Okay lang. Sige lang. Magasgas. Hindi, okay lang. Mura lang eh. Then, yun. Sports watch. Panglabas. This is Madmaster. This is Rangeman. Ito, Rangeman din yung isang dilaw. So, ito, beater din to. Yan. Although, sabi nga, kung may ginagawa ako sa garahe and everything, so ito yung susuot ko. Kasi rubberize. Pag nagmotor ako siguro, nag-scooter ako. Minsan ito, sinusuot ko. Minsan suot ko rin yung mga medyo mahal-mahal ng konti pag trip ko. Pero kung naasaan ko, baka bumalabag ako suot ka ng daily beater. Sugat ang kamay mo, pero yung relo mo, hindi ka nasugatan ng loob mo. Diba? So, yan. Sa pantip, meron maliit na G-Shock nga ba yung sa anak ko. Maliit lang siya, patapay anak ko nun. Matibay yung relo, gumagana pa hanggang ngayon. Hindi ko lang dinala, no? Dahil hindi akin yun. Nasira yung bracelet niya, pinalitan ko. So, para siya rubber lang din na ganyan naman. So, pinapapalitan ko. Kay G-Shock, it would cost me around 700 yata, 500 or 700 sa service center. Pag pinapalitan ko siya ng parang canvas na ganito, 1,500. Bumili na lang ako sa internet.
Bumibili kasi ako ng exact replacement niya, hindi kasya, ang hirap. So, ang binili ko is ganitong canvas lang. Pumasok siya. Yung gastos ko lang, 160. Diba? So, yun lang ang ano nyo. Kung maganda sana ko, original G-Shock, pero mamurahin lang yung relo, but mas mahal pa yung, lalabas nga, mas mahal pa yung bracelet sa relo. So, hindi siya practical. Diba? So, ganun ang ginawa ko. Bumili ko sa Shopee. Siguraduhin nyo lang tama ang lag. Ito. Pag sinabing lag, yung haba ng lag width, ito yan. Corner to corner niyan. Ito, I think 18 to eh. May 20. Ito, parang 16 lang to. Liit masyado. Yung iba, 20, 22. Yun yung mga parang marami. So, ganun lang guys. Binigyan ko lang kayo ng tip. Huwag kayong gagaya, magastos. All in all, sinama ko yung mga 10-year-old ko ng relo. Yun, ito. Siguro, pero mura lang to eh. All in all, naka 500k ako in 1 year. Shit. Minsan nakakapag-CC na rin eh. Diba? So, ngayon, ang target ko mangolekta pera. Kaya, iwas-iwasan natin ang gastos. Medyo, pag-isipan nyo, ako actually, isa pa to, bumili pa ako ng watchwinder para sa automatic. Sabi din ng watchwinder, parang hindi raw maganda sa relo yun. So, ang nangyayari, pag yung mga automatic ko, every night sinusuot ko lahat. Pucha, minsan 2 relo ko automatic. Minsan 3. Minsan 2 rito sa 2 wrist. Diba? Kaingutan eh. Anyway, so, isa pa yun, sakit na automatic eh. Diba? Nakita ko pati ang automatic maintenance pala, lintek. Ang sinasabi ni Teddy Baldassar, this damn one, automatic nga ba? O yung automatic, alam ko yung automatic yung sinabi niya eh. Parang, basta 4R34 o 4R35. It's either this one o this one yung makina. 4R34, 4R35. Kasi ito 6R na to eh. 6R36 ata, 35 something. Ito 4R35. Pa-service to be, pag parang ino-overhaul, lilinisin yung mga makina sa loob na automatic. $170 to almost 200, 180. Damn! Magkano yun? Almost 10,000 pesos. Magkano yung relo? Ito, gaya ito, 20,000 pesos. Kinain na niya agad yung kalahati ng value ng relo mo. Diba? So, medyo piliin nyo yung pinakagusto nyo, pag-ipunan nyo yung pinakagusto nyo. And when you buy a Rolex, ang Rolex nasa $1,000 ang servicing yata, depende pa yun. So, hindi ako bibili nun. I'm not going to buy that. No? So, ako, masaya na ako sa mumurahin ng mga ganito. Yan lang ang kunin natin yung mga hindi masyadong masakit. So, yun nga, ang problema. So, pag masyado kayo maraming relo, isipin mo ilan ng relo ko. Ito, mga halos di ko na sinusuot mga nandito. Except this one siguro, medyo gusto ko pa rin itong Timberland, tsaka to. Siyempre, itong bigay ng utol ko. Except this one. Ito yung mga dito, mga quartz, no? This one, dapat mga nandito na itong mga quartz na to. Pero nakasabit na to sa mga sabitan ng mug. Sinabit ko na lang ganun. Ayan. Kailangan pa ba? Nakaganyan sila. Daily beater eh. No? Ito, meron. So, yun na nga. Ito, kapaayos. Piliin nyo yung pinakagusto nyo sa relo. Bumili kayo ng isang parang pangharabas. Ayan. Pamporma sa cheeks. Tsaka pagka-attend kayo ng mga birthday, akit na ligaw yan. Pang sports. Ito, mga pang sports. Yung mga rubber. Yan. Ito, pwede siguro pang sports. Di ba? Huwag lang basketball. Tsaka rugby. Piliin nyo maigi ang bibilihin nyo, guys. Ako, ang rule of thumb ko dati talaga, lalo na sa pagka yung pressure selling, no! Agad, no nang no. Ganon, ever since ganon ako eh. Ang nangyari, hindi naman ako pine-pressure sell. Hindi naman impulse buy, talaga nagandahan ako. So, I bought it, di ba? Nagandahan ka talaga. Pero, if you are cash strapped na parang kailangan maghigpit ng sinturon, pero gusto mong bumili ng relo, nag-ipon ka ng pera. Di ba? Nag-ipon ka ng pera. Pag-isipan mo maigi, balikan mo 1 buwan, 2 buwan. Pag nawala yan, hanap ka sa ibang tindahan, malamang meron yan. Lalo na yung mamahal na relo, hindi yan ganun kabilis mawawala.
bibigyan ka niya ng oras. Kung nawala, di hindi para sa'yo, nakatipid ka, may pera ka. Hanap kang bagong magugustuhan mo until makita mo uli siya. 'Di ba? Pero, so weigh in your options talaga. Ito, ang ganda talaga. Wag niyong, it's time to save up money, man. Pusa na hospital ang anak ko, lumabas ng Sabado. Alam nyo bang yung digital na pang-suppress ng yung regulator ng dextrose, may renta 550 a day? Pucha yan, di ba? Saan ka nakakita ng gano'n? May renta yon. Kaya pag kinabitan kayo ng gano'n, sabihin niya ayoko niyan, gusto ko yung manual, mano-mano. Sabi nila, sir, ito kasi maganda to, mag-a-alarm pag kailangan ng palitan, hindi ho papanik yung dugo nung ano nyo sa ugat, hindi magbaback flow. Sabi nyo, a day before, palitan natin yung dextrose. Magkano lang ang dextrose? 300. Ilang araw mong gagamitin. Diba? Ganun ang style na gawin niya, pocha. Buisit ang mga ospital. Papatayin ka na sa gastos, mamatay ka na sa sakit, mamatay ka pa sa gastos. Anyway, balik tayo sa relo. So, yun lang guys. Kung gusto nyo nang mag-collecta ng relo, hinay-hinay lang. Magastos. Then, kung gusto nyo yung, I suggest yung mga fashion watch. Huwag nyo kolektahin yan. Yan yung mga tipong bumili ka ngayon pang araw-araw. Diba? So, wag yung siya yung kukolektahin mo. Wala siyang value. Walang value yan. Bumili kayo ng mga Timex. Mga, kumbaga, ako ang ginagawa ko kasi, i-check nyo yung history ng watchmaker. Diba? Yun yung isa sa binabayaran mo dyan, yung history yung pangalan. Parang sina Rolex, diba? History binabayaran dyan eh. Mahal-mahal nila maningil, tsaka yung style nila ng pagbebenta. So, Seiko, Citizen, yan. Citizen, mura. Wow, kita, ang gaganda ng design ng Citizen, di ba? Kaya mas marami ko Citizen kaysa Seiko. Although ngayon, napabili ko na ilang Seiko na gusto ko talaga halos. So, ilan na Citizen ko? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 Citizen ko. Ilan na Seiko ko? 1, 2, 3, 4. Meron pa ba? 5, 6, 7. Oh, isa lang pala lamang. Pero walang yan. Kasi nga, yung isa, 3, tricolor eh, di ba? Pare-pareho design eh. Mayari lang ako dyan. So, yung isa sa magagandang brand, Seiko talaga. Although, minsan overpriced. Sa Pilipinas, overpriced talaga relo. Napaka-overpriced. So guys, ang haba na. Kung tinapos nyo yung video, thank you. Mahaba na masyado. Basta, yun lang ang tip ko sa inyo. Huwag impulse buying. Aralin nyo maigi kung ano yung gusto nyo. Ano pa? Kung isa lang ang kaya mo, pag-ipunan mo. Huwag kang pumili. Halimbawa, okay? Kaya mo lang, ang halaga nung gusto mong relo is 10,000 to 15,000. Tapos mahal na sa'yo yun eh. Okay, mahal na sa'yo yun. Totoo naman, mahal na talaga yun. Ako, namamahalan ako doon sa totoo lang. No? Yung mga 15,000 namamahalan ako kaya hindi ako basta bili ng bili. Pero ang piliin mo, yung mga may brand. Citizen, Alba, mura na yung Alba, branded din Alba. Orient, pwede na rin. Pero Seiko is one of the best brands, no? Pero at 10,000 plus, may makakuha ka naman, pero hindi maganda ang 10,000 ni Seiko. Anyway, so balik tayo. Kung ba 15 or 20,000, pag-iipunan mo maigi, gustong-gusto ko to eh. Pag-ipunan mo na lang, huwag kang mag-settle sa, uy, ito kamukha, pwede na to. Unless 2,000 lang yun, 10% lang ng value ng gusto mo, bilhin mo, yun, okay yun. Diba? Pero kung bibili ka almost near 10,000, meron 12,000, 15,000, kapareho, kamukha. Pero yung brand niya, kasi sa number 1 na gawin nyo is i-research nyo yung brand. I-research nyo kung ano yung mga fashion brand na sinasabi, mga gawa ng mga, actually, gawa ng mga damit, yung mga sikat na damit, yung mga ano, yun ang mga fashion brand. Diba? Yung mga Lacoste, Guess, ayan, mga fashion brand yan eh. Diba? AX, Armani Exchange, yan, fashion brand yan, damit ang mga main ano nila eh. Mga main product nila eh. Si Fossil is relo. Si Fossil maganda rin ang history. So, pwede rin si Fossil. Although, ang mahal ng Fossil din dito sa atin. So, yun lang guys. Be wise sa pera. Sa panahon ngayon, iba na ang matalino. So, yun lang. Kung tinapos nyo, again, kanina pa ako nagpapaalam. Kung tinapos nyo ang video, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa panonood.
At sana meron ako na i-share sa inyong wisdom. Yun lang. Good night. Thank you.